6 na taon na, matagal ako nagsumikap para lang hintayin ang sandaling ito. Sa taon ng Golden Flower Awards, ang tatanggap ng Best Newcomer Award ay... President Shen, sa pagkakataong ito, ang Golden Flower, sinong makakakuha ng Best Newcomer Award? Song Yiran! Breaking news! Ang Best Newcomer Award ngayong taon ay nagkaroon ng malaking sorpresa. Si Song Yiran ang nanalo. Wanyi, huwag kang malungkot. May susunod pa naman. Ngayon, dadalhin kita para makilala ang isang tao. Sino? Ang lihim na may-ari ng Yising Entertainment, si President Shen. Yising Entertainment? Bagamat kakapasok lang niya sa industriya, nakuha na niya ang kalahati ng entertainment industry. Nalaman ko, dahil sa kanya, kaya sa pagkakataong ito, hindi ka nanalo ng award. Wanyi, sasamahan kita para bumisita at makipagkita sa kanya. Nandito na tayo. Ano nangyari sa'yo? Ang investor na ito, gusto kanya makausap ng kayo lang. Anong ibig mong sabihin? Wanyi, si President siya na ito ay interesado sa'yo. Ang gusto lang niya ay... Gaulinza, ibig mong sabihin, ibibigay mo ko sa iba? Wanyi, sa kasalukuyan mong talent fee at estado, paano mo mababayaran ang mga utang mo? Handang ibigay ni President Shen ang pagkakataong ito. Alam mo ba kung ilang tao ang nangarap dito? Wanyi, hindi ko na lang papansinin ang nangyari ngayon. Bukas ng umaga, susundin kita. Gaulinza, nagkakadiri ka talaga. Lin Wanyi, hindi ka mabubuhay sa pagiging mapagmataas. Ilang taon ka nang gumagalaw dito, pero isa ka pa rin mababang uri ng artista. Hindi ka ba kailanman nanguni-muni? Oo, sabihin na natin wala akong kwenta. Pero kahit ganon, hindi ako magiging katulad mo na umaangat sa pamamagitan ng pagsasamantala sa babae. Tumakbo ako kung saan-saan para humanap ng oportunidad. Ano ang naging kapalit? Ni ayaw mo akong pahawakin sa'yo. Akala mo ba talaga, ikaw ay isang banal na babae? Iniisip mo pa rin ba na ikaw pa rin ang panganay ng pamilyang Lin na nakakataas sa lahat? Nakalimutan mo na ba na pumanaw ng papa mo? Ang pamilyang Lin ninyo, matagal nang lalugi. Sinasabi ko sa'yo, si President Shen ay isang taong makapangyarihan na walang tumututol sa industriya. Hindi ka naman niya minamaliit. Gaulenza! Sabi ni Mr. Shen, kung ayaw mong iwan, isama mo na. Huwag ka na mag-iskandalo rito. Nadala ko na sa inyo ang tao. Hinihiling ko kay President Shen na huwag kalimutan ang napag-usapan namin. Kung siya ang pumayag sa kasunduan niyo ni President Shen, hayaan niyo na lang siya na samahan kayo ng mabuti sa sirang ulo si President Shen. Ngayong nandito na siya, wala ka nang magagawa. Gaulenza! Miss Lin, dito po tayo. Umalis ka! Lin Wanyi. Miss Lin, matagal na kitang hindi nakita. Miss Lin, matagal na kitang hindi nakita. Shen Moshing? Shen Moshing, maghiwalay na tayo. Mr. Shen, nagkakamali kayo ng tao. Ano? Hindi ka naglakas loob tumingin sa akin? Kaya si Sungiran ang pinanalo mo? At pipinadala ko rito ni Gaulenza? Ikaw ang may pakana ng lahat? Ginawa mo ito para magiganti sa akin? Hindi yun kasama sa plano ko.
Kumusta? Nasiyahan ka ba? Lin Wanyi, panganay na dalaga ng pamilyang Lin. Alam mo ba, ang pagsakay mo sa sakyang ito ay may ibig sabihin. Isang larong pusa at daga. Masaya ba yun? Masaya, syempre masaya. Hindi pa sapat ang laro, 6 na taon na nakalipas. Ngayon, gusto kong ipagpatuloy ang pamilyang Lin ninyo. Hindi ba dating tanyag sa kabisera? Bakit ka pa nagtanong? Matagal na nalugi ang pamilyang Lin. Kailawak ng kapangyarihan ni Mr. Shen. Hindi mo ba talaga alam? Ang kayang ibigay ni Gaudenzer at ang hindi niya kayang ibigay, lahat ng yun kaya kong ibigay sa'yo. Subukan mo lang. Gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Mga papel sa Yizing Entertainment, mga endorsement, isang top tier na manager, ikaw ang pumili. Ang kailangan mo lang ay samahan ako ng 3 araw. Shen Moshing, ibaba mo ako. Kaya kong maglakad mag-isa. Kunin ang first aid kit. Opo, sir. Hindi naman ako pumayag sa sinasabi mo 3 araw na kasunduan. Alam ko, mananatili ka muna rito ngayong gabi. Pag-isipan mo lang iba pa. Bakit hindi mo na lang ako ihatid pababa ng bundok? Miss Lin, may obligasyon ba ako na ihatid ka pababa? Ayaw ko lang makita ang balita tungkol sa isang mababang uri ng artista na nasaktan sa Kishoy Villa. Kung hindi dahil sa'yo, pupunta ba ako rito? Anong ginagawa mo? Shen Mosheng! Ngayon, alam mo na ang sakit. Kanina ang tapang mo pa ha? Sir, ang rose honey milk na hinihingi niyo. Ilagay mo lang dyan. Halika, inumin mo ito. Ano ito? Tikman mo at malalaman mo. Masarap ba? Masarap. Kung masarap, gagawan kita araw-araw. Nagbago ng panlasa ko. Hindi ko na gusto yan. Hindi mo na gusto? Ano nang gusto mo ngayon? Si Gaudenzer ba? Oo. Gusto mo siya? Yung taong nagdala sa'yo sa ibang lalaki, tama ba? Miss Lin, dapat mo akong pasalamatan. Ako ang nagmulat sa'yo kung anong klaseng tao talaga ang lalaking nasa tabi mo. Ganyan ka ba talaga kabuti? Hindi ba gusto mo lang makita kung gaano na ako kabagsak ngayon? Nakita mo na? Nasiyahan ka na ba sa paglalaro mo? Huwag mong sabihin walang nangyari sa pagitan natin. Kahit pa may nangyari man. Ano naman ngayon? Hindi naman ini kakabahala ni Gaudenzer. Shen Mosheng, hindi ba't sinabi natin hindi na muling magkikita? Bakit kailangan mo pang magpakita ulit? Lin Wagi, ganito na ang ginawa niya sa'yo. Handa ka pa rin isuko ang sarili mo para sa kinabukasan niya. Sige, pagbibigyan kita. Bitawan mo ako! Shen Mosheng, bitawan mo ako! Lin Wagi, kung kaya mo sa lalaking ganun, bakit hindi sa akin? Kahit sino pa man. Basta hindi ikaw! Hindi ako pwede. Subukan mo at malalaman mo. Ganito ba talaga ako kinasusuklaman mo? Bakit? Bakit napakadali para sa'yo na sirayan ang lahat ng sa iba? Bakit pati ang pamilya ko? Matapos ang lahat ng taong ito, ayaw mo pa rin akong tantanan! Umalis ka na. Hulaan mo kung sino ako. Lin Wagi, Talagang nakakainip. Pero Shen Mosheng, nagsiselos ako. Sa confession wall, puro pangalan mo ang laman. kung ganun, lagyan mo ako ng tanda para malaman ng lahat na may nagmamayari na sa akin. Tanda? Ngayon, alam na ng lahat na mayroon akong isang silosang kasintahan. Dahil hindi mo tinanggap ang alok ko,
Mangyari lamang na umalis ka na. Miss Lin, ayos ka lang ba? Pakihatid na lang ako pababa ng bundok. Paumanhin po, Miss Lin. Wala po kaming sasakyan. Paano mangyayari yon? Kung ganun, pahiram na lang ng cellphone mo. Paumanhin po, Miss Lin. Wala rin po akong cellphone. Sige, nagtatrabaho ka lang din dito. Hindi kita pipilitin. Maglalakad na lang ako pababa. Aabutin niyo ng isang araw at isang gabi. Sandali, bakit mo ko sinusundan? Sabi po ni Mr. Shen, sabi po niya, natiyaking hindi kayo makakaalis sa Kishe Villa. Sige, hindi na ako alis ngayon. Kahit mamatay pa ako ngayon. Dito ako mamamatay sa Keshe Villa! Isang baliw na amo pa lang, sobrang hirap na. Ngayon may isa pa. Miss Lin! Miss Lin! Miss Lin! Ano pong gagawin ninyo? Dito ako titira ngayong gabi. Sabihin niyo kay Shen Mo Sheng. Kung gusto niya akong palisin, siya mismo ang pumunta. Ito po ang kwartong madalas gamitin ni Mr. Wa. Ipapaalam po ba namin ito sa Ginoo? Ha? Itong si Shen Mo Sheng? Ang gulo na pala ng buhay ngayon. Akala ko pa naman napakatapat mo. Anim na taon na. Shen Mo Sheng. Hanggang ngayon ba, galit ka pa rin sa akin? Shen Mo Sheng, anong ginagawa mo sa akin? Mukhang nakalimutan mo na kagabi kung sino ang nagpalit ng damit mo. Kung sinong nagpaligo sa'yo. Shen Mo Sheng, napakababa mo. Masyado ka pa rin may tiwala sa sarili mo. Ikaw, Lin Wanye, magkasundo tayong dalawa. anong ibig mong sabihin? 3 araw. Lumipas ng 1 araw kahapon. 2 na lang ang natitira. Pagkatapos ng 2 araw, tapos na tayo ng tuluyan. Shen Mo Sheng, matagal na tayong tapos. Hayaan na lang natin ang alaala sa pinakamagandang sandali. Hindi ba mas mabuti yun? Sige. Pero, sa natitirang panahon, hindi ka pwedeng gumawa ng kahit ano na labag sa kagustuhan ko. May trabaho pa ako ngayon. Ihahatid mo ako pababa ng bundok. Sige, pumapayag ako. Shen Mo Sheng, kagapangako mo lang sa akin. Simula bukas na lang bibilangin. Sige. Kung mauulit pa ito, tatapusin ko na agad. Ihahatid kita pababa. Yung mga damit at alahas na pinahanda ko, ipadadala agad kay Miss Lin. President Shen, dumating na si Gao Linzer. Sabi niya, susunduin daw niya si Miss Lin. President Shen, ayon sa napagkasunduan, nandito ako para sundin si Wanye. President Gao, nagustuhan ko ang girlfriend mo. Bakit hindi mo siya patirahin dito ng ilang araw pa? Magkano ang gusto mo, President Gao? Nagbibiro kayo, Mr. Shen. Kung gusto niyo, gaano mo man gustong manatili, ayos lang. 2. Napakagalante mo ng President Gao. Hindi ba magagalit ang girlfriend mo? Hindi naman ito ang unang beses
Isa pa, nang mapansin ni President Shen ay swerte niya. Naniniwala ako na siya mismo ang marunong magkwenta ng kapalit. Hindi raw unang beses. Showbiz kasi. President Shen, sa hinaharap kung may kailangan kayo, lagi niyo akong pwedeng lapitan. Si Lin Wanyi, isang beses man o 2 beses lang yun naman. President Shen, kung nagkamali mo siya sa inyo, ako ang hihingi ng tawad para sa kanya. President Shen! President Shen! President Shen, ilabas siya! President Shen! President Shen! Ano, bakit parang nagmamalili kang umalis? Nangako kang ihahatid mo ako pababa. Lin Wanyi, anong tingin mo sa akin? Isang tanga nagagatasan? Kay Gowlin ito. Hindi ka ba naawa? Kung naaawa ko sa lalaki, malas ako sa buong buhay ko. Ganyan ka pa rin talaga. Walang awa gaya ng dati. Hindi ka rin naman ba pare-pareho sa lahat ng babae? Lin Wanyi, kailangan ba talagang ganito tayo? Isa lang naman ako sa marami mong laruan. Bakit kailangan pang magpanggap na may pag-ibig? Buisit na walin to. Malilate na ako sa trabaho. Miss Lin, hindi kita hayang masayang lang pinaghirapan mo. Ano man ang gusto mong makuha mula sa akin, maaari mong kunin. Oo nga. Lin Wanyi, nilalaro ka lang naman niya. Wala lang yun sa kanya. Miss Lin, may bili na ang Ginoo. Naghihintay na ang driver sa ibaba. Salamat. Ang mga regalong ito, ilalagay ko na po sa sasakyan. Hindi na. Iwan mo na lang para sa susunod. Linisin mo ng mabuti ang kwarto. May pagka-OC ang Ginoo. Kumot, sapin, unan, palitan lahat ng bago. Sige po. Utos ba talaga ito ng Ginoo niyo? Opo, Miss Lin. Matindi po ang obsession sa kalinisan ng Ginoo. Kaya malinaw ang bilin niya sa tuwing may bisitang matutulog dito. Kailangan linisin ng lubos. Sa tuwing? Ang Ginoong Shen niyo. Talagang babaero at mapaglaro sa pag-ibig. Ang buwisit na si Lin Wanyi na yun. Isang araw at isang gabi nang hindi sumasagot. Nakalimutan na ba niya na may shooting ngayon? Manager Yang, ang tagalan natin di nagkita. Nasaan si Ate Lin? Anong arte mo pa? Basurang manager at lost na third-rate artista? Oo nga pala, Manager Yang. May bago bang role si Ate Lin kamakailan? Kung wala naman, pwede ko siyang tulungan maghanap. Sungiran, kung hindi mo inaga ang role ni Wanyi. Talaga bang sa tingin mo nanalo ka ng award? Ano ang gawa ng sinasabi mo? Hindi ba't nakuha ko ito dahil sa sobrang galing ko? Wanyi! Hindi mo na kailangan sumama sa akin. Sabi ng Ginoo, dadalhin niya ako sa set. Pagkatapos, ibabalik niya ako. Okay, sige. Wanyi! Asu! Saan ka na? Nag-aalala na ako. Ano nangyayari dito? Yaman na si Gowlin. Huwag mo nalang banggitin sa harap kong pangalan niya. O sige na. Yung sasakyan mo, 7 digit. Magsabi ka ng totoo. Ano nangyayari dito? Ate Lin, parang tinuruan mo ko dati na bilang artista, kailangan malinis ang reputasyon. Malinis ang reputasyon? Sungiran, itigil mo na yung pag-arte mo. Paano ka mananalo ng award? Alam mo naman sa puso mo. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, pwede magyuko ang babae, pero huwag lumuhod kailanman. Ikaw? Ang tanga mo! Bilis! Pulutin mo na! Asu, tayo na. Lin Wanyi, hintayin mo ako. Yung si Gowlin, matagal ko na napansin. Hindi siya mabuti. Kasalanan ko. Nagpabulag ako. Hindi ko pinakinggan ang payo mo. Pero, yung boss ng Yexing Entertainment, talagang una mo pag-ibig? Ate, shh, tahimik ka lang. Baka marinig ka sa kabilang set.
Siya ba yung nung panahon mo sa Italy, nakausap mong boyfriend? Hindi ba siya mahirap lang nun? Tatanungin mo ako? Sino bang tatanungin ko? Yung Gising Entertainment kasi, kahit nakakapasok pa lang niya sa showbiz, ang bilis ng paglago niya, sobrang laki. Marami na siyang nakuha na pangunahing kumpanya at top agents. Yung best actress sa si Xiao Wanwan ay artista niya. Narinig ko rin sa labas. Nang boss ng Yesing at si Xiao Wanwan ay may espesyal na relasyon. Bakit kanya ginulo? Paano? Di niya malimutan ang nakaraan? Para bang gusto niya lang akong balikan. Lin Wanye, sabihin mo sa akin ang totoo. Kayo ba niyan talagang may nangyari? Siyempre wala. Kung ganun, ano ito? Para bang patibong? Bahala na siya. Huwag na lang natin pansinin. Tama. Lin Wanye, ikaw na! Papunta na! Wani, mag-ingat ka kay Sungiran. Alam ko naman, naiintindihan ko. Kunin mo na magagamit mo. Huwag kang ang kuripot, Boss Shen. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng magdala ng babae na matutulog dito. Ay, huwag kang mag-imbento ng kwento. Ako, kasama ng aktor para pag-usapan ang pag-arte. Bilang isang top producer, ito ang dapat kong gawin. Simula ngayon, ang Kishoy Mountain Villa, hindi na gaya ng dati. Kung noon, pwede ka magdala ng babae, ay hindi na pwede. Ay, sandali. Narinig ko na may tinatago kang babae sa bahay. Nakalimot sa moralidad dahil sa kagandahan. Dati ka kasi hindi interesado sa babae. Totoong napunta ka na. Grabe, parang kababalaghan. Nakakatawa ka. Iba ako sa'yo. Sige na nga, yung Xiao Wanwan, palaging sumusunod sa'yo. Trabaho lang yun. Kumusta na yung mga bagong projects? Ganun ba ka-busy? Nakasimula na. At ikaw ang nagayos, yung nakakuha ng Best Newcomer Award dati. Ano nga pala pangalan niya? Songyiran? Songyiran? Boss Shen, mukhang may problema si Miss Lin. Director. Si Songyiran yun! Talaga nga, si Songyeran. Ang ganda niya naman. Andito ka na pala! Halika! Umupo ka na! Director Zhang, Ay. ang pelikula natin ngayon ay pangatlong babae sa pelikula. Ay yung senior na nag-alaga sa akin dati. Dumating ako para tiyak kinamayos ang lahat. Lin Wanye, may ganito ka palang koreksyon. Bakit hindi mo sinabi agad? Halika. Pag-usapan natin ang eksena. Mamaya lang, ikaw, ilubog mo siya sa tubig, 30 segundo. Lahat, pansinin ng emosyon. Naiintindihan ba? Sige. Direktor, pagkukulang ng staff, nakalimutan palitan ng tubig sa tangke. Amoy na ang tubig. Gusto ba natin maghintay muna palitan ng tubig bago kunan? Gano'ng katagal? Siguro mga 1 oras. 1 oras? Madilim na! Paano tayo mag-film? Director. Hindi matiis ang amoy ng tubig? Ano itong pagiging professional ng aktor? Wala bang kaunting professionalism? Ito. Director, amoy na ang tubig. Paano mag-aarte ng aktor? Paano? Papahintayin kami ni 1 oras dito? Dito lang kami maghintay? Bakit amoy ganito ang tubig? Oo, hindi ko na kaya. Ayoko nang mag-arte. Kaya ba namin dito lang maghintay ng 1 oras? Ay. Subukan muna natin. Pwede ba? Wala akong problema. Manye, amoy ng tubig. Maghintay muna tayo palitan nilang tubig. Hindi pwede. Hindi mo matiis dahil lang sa ganitong kaunti. Director, sa tingin ko walang problema. Hindi ko nga arte. Kaya mo siguro iniisip na walang problema. Kung ako nga arte, syempre gagawin ko. Lin Senior, sobrang hindi ka professional. Ano pang hinihintay natin? Madilim ng araw! Mga departamento! Maghanda! Hindi pwede. Asu, huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Sobrang tapang naman ito. Si Sungiran, sobrang walang kwenta. Kaya mo to, Linwani. Linwani. Mamaya. Masiyan ka ng gusto. Simulan na! Tigilan niyo yan! Sino?
Sino ang nagpatigil? Ako bang huminto? Shen Mosheng? Mukhang ito ang mukha ng Yising Entertainment, si Boss Shen. Anong pakialam ko kung General Shen siya o Boss Shen? Yising Entertainment? Mr. Shen? Hi, Mr. Shen. Bakit kayo mismo ang pumunta? Halika, halika. Amoy ng tubig. Paano makakaarte ang aktor? Ay, Mr. Shen, normal lang itong filming. Kailangan lang sa plot. Kailangan sa plot? Sige, babaguhin ko ang plot. Magpapalit ang identity ng dalawa. Mr. Shen, ako ang leading lady. Simula ngayon, si Lin Wanyi ang leading lady. Hindi ba mahilig ka mag-acting? Bibigyan kita ng pagkakataon na ipagpatuloy mo ang pag-arte. Boss Shen, ako to. Hindi nakita ang tunay na halaga. Napakamaawin niyo. At saka, ito ay project ni Watchun. At siya rin ay pinapabura nila na isang sikat na leading lady. Sabihin mo kay Walin na ang drama na ito ay kukunin ng Yising. Opo. Ngayon, ikaw at siya. Hindi pwede. Hindi ko kayang umarte. Ang amoy ng tubig. Paano ako aarte? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya talaga. Ano bang pinagsasabi ng Songiran? Kanina sinabi niyang kaya niya. Napakamakasarili mo talaga. Oo nga. Sobrang makasarili. Shen Mosheng, tama na. Huwag mo ko istorbahin sa trabaho. Director, kaya kong mag-arte. Naiisip mo ba? Baliw ka ba? Director, simulan na natin. Simulan na! Tapos ng oras! Tama na! Mahusay! Mahusay! Wanyi, bakit mo ginagawa ito? Para mabayaran ko ang utang, pumasok ako sa entertainment industry. Sa paglipas ng maraming taon, naibigan ko ng pag-arte. Para sa pag-arte, kaya kong tiisin ang lahat. Alam ko na lahat. Ngayon, ang ginawa mo'y napakagaling. Pero Asu, bakit? Bakit sa isang salita lang ni Shen Mosheng ay kayang baguhin ng buong production team? At basta-basta pabayaan ng isang tao lahat ng pinaghirapan niya? Wanyi, alam ko. Sana lang na lagi kang maging ikaw lang. Ako ay palaging nasa iyong tabi. Sasama sa'yo, babantayan ka. Pakiusap, pumasok ka. Lin Wanyi, mag-usap tayo ng pribado. Mr. Shen, kung tungkol ito sa trabaho, pwede mo akong kausapin. Kung hindi naman, wala na dapat pag-usapan. Ikaw ang manager niya? Oo. Pwede ko rin may kwento sa'yo tungkol sa damdamin ko. Ano? Asu, walang problema. Mr. Shen, ang aming Wanyi, kakakita lang ng takot. Kung aabusuhin mo pa siya, hindi ka makakatakas. Miss Yang, ako si Walin. Kilalang kilala sa industriya na isang top producer. Hmm? Hmm. Anong ginagawa mo? Ganito kasi. Alam ko na ikaw ang manager ni Miss Lin, tama? Curious lang ako. Ano ba ang background ni Miss Lin na nabighanin si Mr. Shen ng ganito? Anong background niya? Ah, Napakalakas na impluensya niya. gaano kalakas? Napakalakas. Hanggang hindi mo pwedeng malaman. Bakit mo ganito ginagawa sa sarili mo?
Para lang sa isang peking karangalan ba? Salamat po sa nangyari ngayon, Mr. Shan. Ang ibinigay ko sa'yo, bakit mo ayaw tanggapin? Si Mr. Shan ay isang sobrang makapangyarihan. Walang dahilan para sayangan ng oras sa isang simpleng aktres na tulad ko. Pwede ba tayo mag-usap ng maayos? O sige, seryoso akong sasabihin sa'yo kung anong gusto ko. Ako mismong lalaban para dito. Hindi ko kailangan ng awa mo. At hindi ko kailangan ng handog mo. Kung ibibigay ng iba, pwede. Bakit hindi pwede sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Si General Manager Gao ay napaka-generous. Ang girlfriend mo, hindi ba magagalit? Hindi naman ito ang unang beses. Sinasabi ko lang, kung pwede mong samahan ng iba, bakit hindi mo pwedeng samahan ako? Shan Moshing, sumusobra ka na! Ang Shan Moshing na yun, sobrang labis na. Paano na nagagawa yun sa'yo? Marahil nung nakaraan, iniwan ko siya. Kaya gusto niyang maghiganti sa akin mula sa taas. Noong nakaraan, dahil sa bangkarota ng pamilya, nagtapos ang relasyon niyo? Hello? Wanyi, bilisan mo at bumalik. Nagkaroon ng insidente ang papa mo. Wanyi, hulaan mo kung anong natanggap ko na offer mula sa isang kumpanya. Ano nangyari sa'yo? Shen Moshing. Maghiwalay na tayo. Ano man ang nangyari? Nung nakaraan, iniwan mo si Shen Moshing dahil ayaw mo siyang ipahamak. Hindi niya dapat sinabi yan sa'yo. Wala na akong pakialam. Hello? Kamusta General Zhang? Ngayong gabi? Sige, pupunta kami. Anong nangyari? Si General Zhang mula sa Watchon Entertainment. Maraming beses kanyang inimbitahan. Palagi ko siyang tinatanggihan. Ngayon, tumawag siya. Marahil dahil sa pagpapalit ng karakter sa set. Ngayon ay hindi na pwedeng tanggapin ang proyekto ng Yiseng. Kung patitigilin din ng Watchon, talagang wala na tayong matatakbuhan. Pupunta tayo. Narito na si Miss Lin. Umupo ka. General Zhang, hindi ba nandito tayo para pag-usapan ng kontrata? Bakit nandito sila? Alam ko na dati na may ilang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Miss Lin at ni Yiran. Gusto namin gamitin ang pagkakataong ito ngayon para magkipag-ayos. General Zhang, akala ko nandito tayo para pag-usapan ng kolaborasyon. Ngayon, ay parang amo siyang eksenang ito. Paano mo naman nasabi yun? Magkaibigan naman tayo. Si General Gao ay ang boyfriend ni Miss Lin. Paano mo masasabing ambush ito? General Zhang, nagkakamali kayo siguro. Wala akong koneksyon kay Gao Lanzi. Oo naman. Naakyat ka na sa Yiseng Entertainment at natutulog sa kama ni Mr. Shen. Siyempre, ayaw mo. Gao Lanzi, ikaw ba may tutuloy na lalaki? Ibinigay mo ang sarili mong girlfriend sa iba! Ano ka ba? Kung hindi dahil sa akin, naabala sa paghahanap ng resources, matagal na kayong nagutom. Gao Lanzi, personal kang basura! Alam ko na lahat. Ayaw ka ni Shen Moshing dahil marumi ka. Wala ka na sa kanya. Gao Lanzi, karapat dapat ka talagang mabugbog. Dapat pupugin hanggang hindi ka na makilala ng mama mo! Tignan mo. Naiinis ka ba? Nakikita ko na iniwan si Lin Wanyi kaya gusto ko ipakilala sa iyo ang bagong tagapagtanggol para makilala mo siya. Talagang isa kang tanga! Bakit sa unang pagkikita palaging nag-aaway? Ganito na lang. Kayong dalawa, palabasin niyo muna si Miss Yang para kumalma. Kami ay kikipag-usap lang kay Miss Lin. Anong gagawin niyo? Baka tatawag ako ng pulis. Miss Lin, pahintulutan mo si Miss Yang na huminahon. Nagkikipag-usap lang kami. Kung hindi, lahat kami ay hindi komportable. Aso, lumabas ka muna. Hindi pwede. Hindi kita pwedeng iwan mag-isa dito. Aso, huwag kang mag-alala. Hindi nila ako aabalahin. Sige, sasabihin ko sa inyo. Sino man ang maglakas loob na galawin siya? Hindi ko kayo palalampasin. Mag-ingat ka.
Umalis kayo! Miss Lin, umupo tayo at mag-usap. Tinawag ako ni General Zhang ngayon. Hindi ba para lang bigyan si Sunira ng pagkakataon na magpakitang gilas? Paano mo nasabi naman yun? Palagi kong hinahangaan ang galing mo sa pag-arte. Nung nakaraan, maraming beses kang inimbitahan ni Mr. Gao. Pero hindi ka pumayag. Mukhang mas malaki ang impluwensya ni Shen Muxing kumpara sa akin. General Zhang, kung tungkol sa kolaborasyon, pwede nating pag-usapan. Pero kung iba naman, hayaan na lang. Siyempre naman, kolaborasyon lang pag-usapan. Salamat sa iyong papuri, General Zhang. Wang Yi, palagi kang binabanggit ni General Zhang. Huwag mong banggitin ang pangalan ko! Nakakainis. Lin Wanyi, ano bang ipinapakita mong taas noo? Matagal ka na nasa showbiz, pero bata pa rin ang ugali mo. Kung hindi ka maghanap ng protector, paano ka uuspong? Ganyan ka pala. Gusto ko ni General Zhang at handa niya suportahan ako. Anong mali dyan? Miss Lin, kung magiging maunawin ka lang tulad ni Yiran, lahat ng gusto mo, may ibibigay ko sa'yo. Lin Wanyi, ngayon ay napagsalitaan mo si Shin Moxing sa buong showbiz. Maliban kay General Zhang, sino ang magtatangkang gamitin ka? Pinapayuhan kita. Mas mabuti pang manatili ka ngayong gabi kasama si General Zhang. Pasensya na. Hindi tayo magkapareho ng landas. Mas marumi ang mga laro nyo. Oy, Miss Lin, talagang taas no ka. Hindi mo matanggap ang mga karaniwang taong tulad namin. Yiran, si Miss Lin ang nakakataas sa'yo sa eskwelahan. Bibigyan mo ba siya ng isang tagay? Ngayon, na sinabi ni General Zhang, naalala ko na. Noong nagsimula pa lang ako sa industriya, si Miss Lin ay talagang maalalahanin sa akin. Ako naman, dapat ding talagang pasalamatan ka. Pagkatapos ng gabing ito, magiging marumi ka katulad ko. Ibalik mo sa akin ang telepono ko! Pagkatapos ng gabing ito, magiging marumi ka na tulad ko. Lin Wanyi! Hindi ba ikaw ang manager ni Miss Lin? Bakit nandito ka? General Wa, kailangan mo kong tulungan. Lumayo kayo! Kausapin mo ka sa Shin Moxing. Delikado si Lin Wanyi. Ha? Huwag kang lumapit! Lin Wanyi, ngayon na napagsalitan mo si Shen Moxing sa buong showbiz. Maliban kay General Zhang, sino ang magtatakang gamitin ka? Pinapayuhan kita. Mas mabuting manatili ka ngayong gabi kasama si General Zhang. Lin Wanyi, nirecord mo pang usapan. Kung lalapit pa kayo, ipapakalat kong recording. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magpakaloko. Lin Wanyi, lasing ka na ba?